bago tuluyang tangiin ang isang tangke ng LPG. Ayon sa ilang nagtatrabaho roon, napansin daw nila ang kahina-hinalang kilos ng babae. At nang kanilang silipin ang CCTV ay doon na nila nakita ang naganap na krimen. Dahil dito agad din nilang nadakip ang suspect na noong una ay todo tanggi pa sa ginawang krimen. Pero nang ipakita sa kanya ang footage ay umamin din ito. Inaalam pa ng pulisya kung sangkot din siya sa ilang insidente ng nakawan sa lugar. Pero pansamantala munang nakalaya ang suspect bago pa naisampa ng pulis ang kasong robbery. Mahuli pa kaya siya? Walang panluto. Mahuli pa kaya ngayong nakalaya muna pansamantala, di ba? Bago may kasabot. Ikatera nyo na yung mga LPG sa bahay. Hanggang may uwi niya yung Alam mo na LPG. sa ospital, pinagulong-gulong. Pero pag kinarga ba niya? Sobrang bigat niya, keme laman o wala. Sobrang bigat, pinatulad. Balingkinitan lang naman yung babae. Lakas niya talaga. Pero I guess for yung mga investigators sa ninakawan, nakakainis yung nagsinungaling pa. Pero nung huli ka na, pinakita diba? sa CCTV, sakalang umakas. Sabagay, mas bihira naman ang Kahit nahuli na. Ay, malay mo kung walang CCTV. Parang minsan kasi maawa ka kung may sinabi pang nanakaw dahil kailangan Walang pagluto. pagkain. Wala lang kami kasing ulam. Kailangan sila pagluto. Samantala, isang truck na may kargang mga case ng soft drinks ang bumangga sa dalawang poste ng kuryente sa Novaliches. Nabali po ang mga poste dahilan para mawala ng kuryente sa lugar. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, kundi pa sa mga kable ng kuryente, tuloy na nagsipagbagsakan ang transformer at mga metro ng kuryente na nakakabit sa isang poste sa Quirino Highway, Barangay Baisa ng Novaliches, Quezon City. Mag-aalaw na madaling araw ang tumbukin ng truck ang ang dalawang poste sa lugar. Sa lakas ng pagkakasalpok, naputol ang dalawang poste. Ang mga kargang soft drinks ng naturang truck tumilapo naman sa kalsada. Ayon sa driver nito, na tila tulala pa at namumutla ng may makapanayam, hindi naman daw ganun kabilisan ang takbo ng kanyang truck. Pero hindi naman to katanggap-tanggap ayon sa mga responding tauhan ng Meralco dahil hindi naman daw basta-basta mapuputol ang kanilang mga poste kung hindi kalakasan pagkakabangga nito. Ayon sa Meralco, bunso na nangyari, mawawala ng kuryente sa naturang lugar at aabot sa 200 pamilya raw ang maaring maapektuhan ng brownout at na posibleng tumagal hanggang mamayang hapon. Rhea? Okay. Alright, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, isang negosyanteng engineer sa Antipolo City ang tinangkang dukuti ng mga di pa nakikilalang lalaki. Napigilan po ang tangkang pagkidnap patapos mahabol at makorner ng mga tauhan ng biktima ang mga salarin. Umaga kahapon ang harangin daw ng mga armado at nakabonet ng mga lalaki ang van ng engineer. Kwento ng driver, pumormang babasagin daw ng mga salarin ang salamin ng van, kaya binuksan ng driver ng van ang pinto nito. Isinakay raw ang engineer sa sasakyan ng mga suspect at saka piniringan. Ang kanyang driver naman ipinosa sa loob ng sasakyan. Maya-maya lang, dumating daw ang isang L300FB sakay ng mga tauhan ng engineer na siyang humabol sa mga suspect. Tumawag na rin sila sa mga pulis. Pinaputukan ng mga suspect ang mga kasamahan ng engineer at nasugatan ng isa sa mga tauhan ng biktima. Tuloy na sana sa pagtakas sa mga kidnapper pero napadpad sila sa dead-end na kalsada. Kaya wala silang nagawa kundi iwan ang kanilang sasakyan pati ang bihag at saka tumakas. Hindi naman daw nasaktan ng engineer at nasa mabuting kalagayan na ngayon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Parang malas. Parang pelikula yung kwento habang nagsasalita ka, na-imagine ko lahat ng mga pangyayari hanggang sa na-dead end siyang gano'n. Tapos tumalo sa bakod. Yun. Sayang lang, hindi ko na nahuli ni isa. Sana man lang may CCTV sa area. Makita sa mga mukha nila. Pero swerte ng engineer. Swerte, diba? Hindi pa niya oras. Parang baka, ano ba siya, may pagdaduda na siya sa safety niya. Kasi bakit may backup siya? Ibig sabihin, may mga tauhan siya. Samantala, hawak raw ngayon ng isang tinatawag na sub-commander ng Abu Sayyaf, ang Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atyani at ang dalawang kasama niyang Pinoy. Kinilala itong si Yasser Igasan. Nakuha ito ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Si Igasan ay ang spiritual leader ng Abu Sayyaf at siya raw ang isa sa mga pakay ni Atyani na ma-interview. Nasa ilalim si Igasan ang pamumuno ni Radulan Sahiron, ang leader na Abu Sayyaf na kinilala rin sa tawag na Commander Putol. Si Sahiron ay leader ng Patikul Group. Ayaw namang magpadalos-dalos ng mga otoridad sa search and rescue operation para hindi raw mapahamak ang grupo. Maayos naman daw ang lagay ng tatlo pero base sa impormasyon ng PNP Sulu, inihiwalay na si Atyani sa
dalawa nitong kasamang Pinoy. Patuloy naman ang pag-uusap ng pamahalaan at ng Jordanian Foreign Ministry para sa kaligtasan ni Etiani. Sa ngayon, hindi raw kidnap victim ang tatlo, pero mga bihag o hostage ang turing nila sa kanila. Wala rin daw hinihinging ransom ang mga bumihag sa grupo ni Etiani. Hostage sila kasi. Hindi siya Nagkusa kidnap siya kasi eh. hindi humihingi ng ransom. Wala pa. Saka nagpusa sila Tsaka nagkusa sila talaga, ang pakay is to interview talaga. Pero si Atiani, dami na namang na-interview, si Osama Bin Laden na-interview Yes, din oo, daw. oo. Tapos Yung mga pinakawalan dating naman Abu siya. Sayyaf leaders Oo, din na Abu Sayyaf. interview na rin. So matitindi na talaga yung mga interviews na ginagawa niya. Pero yan, Pero syempre, discussion niya na pero yan. syempre, dito sa atin, bawal nga eh. Napupunta Oo, doon oo. eh, di ba? Aside from that, may reputasyon ng Abu Sayyaf. Diba? At saka pag Yung ganun pa, hindi terrorista. ka nabababa. Hindi mo masasabi kung ano yung magiging ihip ng hangin. kumbaga. Pero still, pagka ganyan, parang obligasyon pa rin. Hindi naman sa, ewan ko if that's the right term, no? Ng gobyerno. Kailangan pa rin, tulungan Of pa rin course. natin, Hindi di ba? pwede Hindi hayaan mo pwede lang. mabayaan natin. Samantala, alamin na natin ang pinakahuling ulat panahon mula sa GMA Weather kasama ang ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Mang Tani! I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Susan. Good morning po muli sa ating mga kapuso. Nakaranas ng mga pag-uulan ang maraming bahagi ng Luzon at Visayas kahapon. Partikular na po dyan ang Bicol Region, lalong-lalo na dito sa may Albay at Sorsogon. Kaya naman pinag-iingat pa rin natin ang mga residente na naninirahan po sa mabababang lugar sa posibleng pagkakaroon ng flash floods at landslides. Samantala, nakaranas din ng pag-ulan ang Cebu City at dahil po sa buhos ng ulan na yan, kaya't nabuwal ang ilang puno roon. Nabagsakan pa nga nito ang isang sasakyan. Buti na lamang po at nakaligtas ang driver nito. Samantala, patuloy naman nating binabantayan ang isang active low pressure area at base sa pinakahuling tala ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 750 kilometro dito po sa may silangan ng Giwan, Eastern Samar. At posible itong maging bagyo sa susunod na 24 hanggang 36 na oras. Inaasahan din na itong active low pressure area ay pag-iigtingin ang hanging habagat na siya namang magdudulot ng mga pag-uulan, hindi lamang po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, kung hindi maging dito sa silangang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Kaya makikita dito po sa ating weather outlook, medyo mainit po dito sa Lawag at Baguio at sa ibang bahagi ng Central Luzon. Pero pagdating dito sa Southern Luzon, lalong-lalo na dito sa may Kabisayaan, ay magkakaroon na po ng kalat-kalat na pag-ulan. Yan po ay magiging dahilan upang magkaroon ng posibleng flash floods at landslides. At dito rin sa Mindanao, magkakaroon din ng kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog-pagkilat, pero bahagya pa rin mainit ang temperatura, lalo na dito sa may Cagayan de Oro at dyan sa may Cotabato. Dito naman po sa Metro Manila, katulad kahapon, bahagyang maganda ang panahon dito sa umaga. Mababa po yung tsansa natin ng pag-ulan, pero habang gumagabi, pagdating ng tanghali, 80% na yung tsansa ng pag-ulan. At yung pong ating init factor, kumisan bago umulan, mataas po o mainit ang temperatura.